Korte Suprema na dumulog si Ilocos Norte Governor Amy Marcos kaugnay po yan sa pagkulong ng Kamara sa tinaguriang Ilocos 6. Pati ang posibleng pagkulong ng Kamara sa gobernadora, pinapipigilan niya rin sa kataas-taasang hukuman. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Kung may terorismo sa Marawi, meron namang hostage crisis dyan sa Kongreso. Ganito tinawag ngayon ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos ang patuloy na pagkakakulong sa Kongreso ng tinaguriang Ilocos 6. Sila yung 6 na opisyal ng lalawigan ni Marcos na nahaharap sa investigasyon ng Kamara sa di umano'y maanumalyang paggamit ng mahigit 66 milyong pisong tobacco excise tax funds para ipambili ng mga sasakyan ng provincial government ng walang public bidding. Ano ang nangyari? Dahil hindi lamang nila sagutin at pinipilit sila magsabi ng hindi totoo para sila ay makalaya. Anong klaseng hostage crisis ito? Dahil pati siya binantaang makukulong din kung hindi dadalo sa pagdinig sa July 25, iniakyat na ni Marcos sa Korte Suprema ang kaso. Hiniling ni Marcos na magpalabas ang SC ng writ of amparo para mapigilan ng Kamara kung sakali na madetene siya. Hiningi rin niyang mapalaya ng Ilocos 6 at ma-TRO ang pagdinig sa Kamara. Habang hinihintay ang magiging aksyon ng SC sa kanyang petisyon, hindi pa rin sigurado si Marcos kung dadalo nga sa pagdinig sa July 25. Gusto kong pumunta, pinagpipilitan kong pumunta. Subalit yun nga, maraming ang nagsasabi na don't attend. I-boycott. Ano-anong advice na binibigay sa akin? Sabi sa akin na magpa-depose. Halimbawa, manatili ako sa Ilocos Norte Capitol, pagkatapos humingi na lang ng question, doon na lang ako magpapa-interrogate. Pagkatapos at the same time, meron naman nagsasabi, meron mga high-tech na video conferencing para hindi kayo makulong dahil wala kaming tiwala dyan. Sa akin kasi, gusto ko talagang harapin to. Wala naman kaming tinatago. Hindi rin naitago ni Marcos ang pagkadismaya dahil simpleng away politika lang naman daw talaga ang pinagmula nito. Binanatan niya ang dating kaalyadong si Ilocos Norte Representative Rudy Fariñas, ang House Majority Leader na nag-udyok sa House Committee on Good Government and Public Accountability na magsagawa ng investigasyon. Aminado si Marcos, nagsisisi raw siya sa pagtitiwala kay Fariñas. And if this is truly the Game of Thrones, please be warned today. The North remembers and it will never forget. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Congressman Rodolfo Fariñas na sasagutin niya ang mga birada sa kanya ni Governor Amy Marcos sa isang counter press conference. Tanong din ni Fariñas kung nagsasabi ng totoo ang gobernadora, bakit takot siyang dumalo sa pagdinig sa Kamara? Bakit din daw niya inutusan ng Ilocos 6 na kalimutan ang 3 transaksyon na paksa ng investigasyon? At kung legal daw ang 3 transaksyon, bakit patuloy nilang ini-invoke ang kanilang right against self-incrimination? Dagdag pa ni Fariñas, si Marcos mismo ang nag-request at nag-aproba sa pagbili ng 70 mini trucks at pumirma sa checking nagkakahalaga ng 32.6 million para sa pagbili nito. Pero wala raw ni isang mini truck na na-deliver sa Ilocos Norte. Malinaw daw na dinoktor ang public documents at ghost delivery lang ang mga mini truck. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.